Hi, konnichiwa minasan. So today I'm your teacher. Watashi wa Argel desu. So I'm Argel. So I will be your teacher today. Kyo wa sensei desu. So ngayon our lesson will be lesson 2 which be demonstrative pronoun. So sa Tagalog that is panghalip panuro or panturo. So ngayon sa Japanese it's quite unique compared with our normal panghalip panuro or panturo is because they are, ang difference niya is tayo kasi two-tier lang tayo. So we have this two-dimension. No? Sa kanila, little bit, meron tatlong, three-dimensional siya or 3D, tayo 2D. So ngayon, let's proceed. See. Saka, okay din itong lesson na to is very important for you because let's say magsha-shopping ka, no? So magtatanong ka, let's say you're not familiar with the goods or merchandise. So you would like to ask question like, ano po ito or what is this and what is that. So yun. So ito yung lesson na makakatulong sa iyo pag magta-travel ka sa Japan. Okay? So ngayon, go na tayo. So our topic outline for today would be we're going to discuss Ko-So-A-Do system. So ano ba siya and what's its difference with the current system or current way of how we tell our demonstrative pronoun. No? So paano natin siyang ginagamit in the perspective ng Japanese and contrast with the English or Tagalog perspective. Next is the use of kore, sore, are, and the use of particle ka. So, if you're familiar, particle ka is the one that we have discussed in lesson 1, but it is placed at the end of the sentence. So, ito po, nasa gitna. So, I will emphasize the importance of ka later on. Next, the use of interrogative pronoun dore. So dore is another interrogative pronoun that now alam na natin bukod sa nani. Nani or nan. Okay, what is yun, di ba? Sa lesson 1, puro tayo nani. Okay. Next, to use kono, sono, and ano. Okay? So let's start. Hajime masho. So first, let's contrast how English work or Tagalog na rin, no? So sa English kasi is we're used to this kind of dimension. It's a 2D dimension when we're discussing demonstrative pronouns. So this, here, that, and there. So makikita nyo po, pag nasa iyo, or let's say the object is near to you, this, di ba? If the object is nearer to the listener, we use that. Okay? Or if the object is far from the listener, that is that. Okay? Now, object is described by this and that. Now, if we're talking to the place or generally location siya, here and there. So, yun ang ating dimensions, no? So, basically, it's a 2D. So, pag malayo sa speaker, that is there and that. Pag malapit siya or nasa speaker, this is this and here, di ba? So, our interrogative pronoun for this is no surprise would be where, di ba? Where? Saan? Okay. Now, in Japanese system, we use the Ko-So-A-Do system. Ko-So-A-Do system. It's a three-dimensional way of describing the locality in the perspective of the Japanese. No? So, sa kanila, pag ang bagay is malapit sa speaker or the idea or concept is emanating from the speaker, we use ko. Example, ko, kore. So, kore wa keitai desu. Kore wa keitai desu. This is a cell phone. Okay. So, because I'm holding it. Okay. Now, next. If the object is nearer to the listener, sa kausap mo, so instead na you're going to use kore, you're going to use sore. Just to describe the locality. Dahil yung object malapit sa kausap mo eh. Or the idea is emanating from or have been originally coming from the listener. No. So you're going to use sore. So example, sore wa keitai desu. So that is a cell phone. Now if I use kore wa cell phone desu or kore wa keitai desu, this is a cell phone. So this is in towards your locality. Now, kasi mas malapit siya sa speaker or I mean sa listener, so you're using sore. So nakita niyo na yung dimension, no? So that's the classic equivalent of this and there sa atin, sa perspective natin. Now, papasok na ngayon yung third dimension. So yung third dimension, it's a neutral. Paano sinabing neutral? Yung object is hindi siya malapit sa speaker, hindi rin siya malapit sa listener. So meaning to say that the object is far between or malayo siya from both the speaker and the listener. So to give emphasis to that dimension, Japanese adopt the a. So for example, similar example ko let's say may cellphone ako.
Korewa ketai desu. So this is a cellphone. Ngayon, hawak mo na yung cellphone mo. So i-describe ko na siya as sorewa ketai desu. That is a cellphone. Now, pag yung cellphone na to, let's say, nilipad siya na hangin or hindi natin cellphone to, hindi ko cellphone yon, hindi mo rin cellphone yon, may na cellphone lang tayo nakita somewhere out there in the lobby of the hotel, we could describe that as arewa ketai desu. Arewa ketai desu ka? Is that a cellphone? O, diba? Tanong natin. Arewa ketai desu ka? Is that a cellphone? Because that cellphone is neither near to me or near to you or belongs to me or belongs to you. It's somewhere out there na hindi natin pamit or wala tayong kinalaman dyan because it's a neutral in that sense. So we use are. Okay. So in a similar fashion, the interrogative suffix for this is do. So ngayon, saan nanggaling yung kore, are, sore? So explain ko siya ngayon. Okay? Example. Ano ito nakikita mo? Kunwari Chinese ka or Japanese ka, hindi ka marunong magbasa ng English. So, paano mo siya tatanungin? So, syempre, kunwari, nakaupo ako dyan, mas malapit ang dyaryo sa akin. So, paano ang tanungan? Diba? Tanungan would be, sorewa, nandes ka? What is that? Diba? Ngayon, pag itong dyaryo na to, hawak mo naman siya, hindi mo mabasa dahil Japanese ka nga, kunwari, So, ang tanungan mo naman is, korewa nandes ka? What is this? What is this? Diba? So, pag malapit sa akin again, what is that? Okay. So, yun siya. Ngayon, saan napulot yung kore, sore, are? Okay. Diba kaninang discuss ko lang is ko, so, So, pag sinabi kong ko, it refers to the locality of the things, place, or person is emanating or malapit dun sa speaker. Same word with the so kasi yung so it indicates that the things, person, and place is near to the listener. And if it's meaning to say it's far between the speaker and listener, malayo sa kanila parehas. No? So pag doon naman interrogation or tatanong ka. So saan napulot yung kore, sore, are? Ito na siya. Ngayon, if you're going to describe things kasi, we're going to use panuro. So, ang panuro natin dyan, parang katulad sa English, diba? This and that. Sa Japanese, meron silang different level of this and that. So, meron tayong isang this, tapos dalawang that. That na referring to the speaker or that over there na it's neither referring to the speaker and listener. So, ganun siya, no? So, ang example natin would be kore. Kore is this. Okay. Kore. Wa. Mono. Object. Or any object. So you can use the vocabulary 2 for this lesson. So may mga objects ako minention doon. So pwede natin siya gamitin. Tapos of course, to make the sentence polite or complete, we use this. Now if we are talking here in a very casual manner, kahit wala ng this, omit na yung this. Pero syempre, dahil we are learning syempre learning student tayo, and of course to avoid mistake or baka mamaya nagiging rude na tayo, so we often adopt the des na lang. So it's okay to be more over polite rather than medyo rude, no? So yun. So example natin would be my previous example a while ago. So meron tayo may tanong sa iyo. For example, tinanong ko ng hapon, hindi niya alam, hindi niya kasi mabasa yan What is that? So parang tanong niya is, sorewa nandes ka? Ngayon, what is that ang tanong sa'yo? Ngayon, kung sasagot ka naman, syempre hindi mo rin pwedeng sabihin sorewa nandes ka. Kasi nga, pag sinabi mo sorewa nandes ka, ibig sabihin yung bagay na yon ay malapit sa kanya, which is wrong. Kasi nga, ang bagay na yon nasa tabi mo. So, hindi mo pwedeng sabihin sorewa yon. Ngayon, sasabihin mo siya as korewa. Korewa, shimbun, dahil nani ang tanong niya, des. Okay. So again, ang tanong sa iyo ng foreigner is, sorewa nandes ka? Sore, that. Okay. Nan, what? What is that? Okay. Ngayon, dahil sasagot ka, ang sagot mo naman, dahil ang bagay nag-exist malapit sa iyo, kaya sasabihin mo, kore. Korewa. Tapos, nan, ano yun? Sabihin mo yung name ng bagay na yun. That is shimbun des, or that is a newspaper. So the answer would be, this is a newspaper. So ngayon, expound pa natin siya. Yan na. So dito na pumapasok yung saan natin napulot yung kore, sore, are, dore. Okay. So to illustrate,
So we have kore as the direct translation of this. Okay. So kore. So ko is the indicator na that object, the place, that the person is near to the speaker. So plus re, it indicates the mono or things. So para siyang it indicates this. Kasi kung place ang hinahanap mo, here yun, di ba? Here and there, di ba? Yung ginagamit sa English. Sa Japanese, ganun din. Merong specific demonstrative pronoun for person, for place and things, no? So that's how we do that. Okay, so kore this, sore that, and if that over or neither malapit sa speaker or listener, we use are. Okay, are. And of course, to ask question, we use dore, which. Okay, now yung dore na yan, expound pa natin later kasi it's little bit tricky, no? Tricky siya. So for example, I will construct a sentence. Kore wa hon desu. This is a book. Okay. So kunwari hindi mo alam na libro siya. Ang tanong mo sa akin, syempre hindi ka magtatanong ng kore wa nan desu ka. Kasi nga, it's counterproductive. Di ba hawak ko yung libro? Paano mo sinasabing kore wa? Di ba dapat sinasabi mo sore wa? Because hawak ko yung libro, ako yung listener mo, di ba? Ikaw yung speaker. Okay. So in that sense, we have to be very siguro very mindful muna tayo kasi nga syempre we're learning beginner learner tayo, no? So as you progress, it will come naturally to you. Kasi just like in the English, 'di ba? Hindi mo pwedeng sabihin what is that, 'di ba? What is that? 'Di ba? What is that? Tapos sasabihin mo rin that is a ganyan. So pwede siya kung if you're referring to an object both far from you, but hindi mo sasabihin niya kung hawak-hawak mo, di ba? Example, may nagtanong sa akin, what is that? Hawak-hawak ko. Okay. What is that? That is a cellphone. Siyempre, grammatical error ka na, di ba? So, sa English, may lusot kang kung sasagot ka ng that. Kasi nga, if you're talking object that is both far from you. So yun lang pinaka grammar sa English. Anyway, sa Japanese kasi medyo we have to be mindful of that kasi nga number one, di pa tayo sanay gumamit ng kore, sore, are. So para medyo aware lang tayo, okay? So pag tinanong ka ng sore, so sore wa nan desu ka, ang mga possible sagot mo would be kore. Or if you feel that the object is far, but of course, syempre depends on the situation, you will answer are, diba? But normally, it will be kore. Ang partner kasi ni kore, sore. Ang partner naman sore, kore. Diba? Yan yung mga tanungan commonly. Kasi nga, kung hindi mo hawak niya. Kung hawak niya, hindi mo hawak yun. So, syempre, kore, sore, dialogue lang yan. Example pa. Ngayon, paano kung hindi nyo parehas hawak? Ayun na. So, pwede kang sumagot ng are sa are. Kasi nga, syempre, hindi nyo parehas hawak. So, meaning to say that the object is detached from you too. So, pwede kayong magsagitan ng, arewa nandes ka? What is that over there? So, sagot mo naman, arewa tatemono des. So, that is a building. So, parang ganun, di ba? That thing over there is a building. So, ganun siya, di ba? So, kasi nga, parehas kayo malayo. Okay? So ngayon, let's proceed now with the example pa. Korewa hon desu. So this is a book. Sorewa sashin desu. That is a magazine. Arewa mado desu. Okay. Arewa mado desu. So pag tinanong ka ng teacher, for example, arewa nan desu ka, pointing to the window. So sagot mo, arewa mado desu. Ngayon kung kadikit mo at mukhang nakaupo ka malapit sa bintana, mukhang mas appropriate siguro sabihin mong korewa mado desu. Diba? Kasi nga kadikit mo na. Kumbaga sa yung mukha mo na doon sa window. So, mas maganda kung korewa mado desu. Okay? Now, question will be dore desu ka or which among this? Okay. So, para may choice ka, may option. So, explain ko pa yun later. Okay? Sige na tayo. Next. Ayan na. So, dyaryo ulit. So, ngayon nga example, paano yung tatanungin sa akin? Let's say, hawak-hawak ko yung dyaryo. Okay. Kung sinabi niyo yung sinabi natin kanina, sorewa nandes ka? Or pwede kayong magtanong din ng complementary question. Example, sorewa shimbun desu ka? Is that a newspaper? Yan. Let's say malabo mata mo, hindi mo makita. Is that a newspaper? Okay. Or
tan-taratan. Let's say hindi mo talaga alam siya dahil hindi ka marunong magbasa ng English, no? So, ito ang mga possible questions mo. Yan. Sore wa nan desu ka? So, you're basically asking that, what, nan, object. That thing is what? What is that thing? Or what is that? Diba? So, sore wa nan desu ka? So, any question or desu ka are normally interrogative sentence yan. Okay? So, translation. Oops, sorry. Sore wa nan desu ka? So, what is that? How would you answer? Kore wa shimbun desu. Okay, kasi nga, interplay ng sore at kore, no? So, yon siya. So, hindi mo naman pwedeng sabihin sore wa shimbun desu. Ano to, kanino ba talaga, parang magugulo na yung sentence construction. Ano to, kanino ba talaga siya malapit? Sa akin na speaker or sa iyo na listener, di ba? Gulo na kagad ng construct nyo. So, syempre, hindi pwede yon. So, kailangan be mindful tayo with sore, kore. Normally, sila yung magka-pair dyan. Are, pwede mo sagutin na are rin siya. Ngayon, of course, syempre, kung mas malapit sa iyo, pwede ka na sumagot ng kore. Okay. Next. So this picture again, so yun ang classic questions natin, no? What if kung, let's say, kasi may mga question na, bukod sa may question na tinatanong mo siya, fill in the blank, may question din na confirmatory, katulad kanina, di ba? Example natin ng fill in the blank would be, sore wa nan desu ka? What is that? Tapos may confirmatory question din tayo. For example, sore wa shimbun desu ka? Is that a newspaper? Sasabihin mo lang namang hike or ie, di ba? Hike, yes. Ie, no. Tapos ulitin mo lang siya, drop the ka, kore wa shimbun desu. So, ganun yung sagot mo, di ba? Or shimbun desu, di ba? For normal speech. So, ganun lang naman siya. Pero, minsan kasi, bibigyan ka ng mga kausap mo ng parang may choice ka. So, may question siyang tinatanong sa'yo na parang pili ka lang sa dalawang question na to. Okay. So, kung ganun ang pattern niya, maaari siyang gumamit ng demonstrative pronoun, tapos particle wa. Again, particle wa, lesson 1 is a subject marker siya, or I mean rather, topic marker. Topic marker, yun po yung pinag-uusapan sa sentence, no? For example, arewa. So, that thing over there, arewa, yun ang topic ko. N1, which is choice A, tapos desu ka, tapos N2, choice B, desu ka. So yung desu ka, yung ka sa gitna, 'di ba? Sabi nga natin, pag yung ka nasa dulo ng sentence, question 'yon. That is in lesson 1. Pero dahil dito ay sandwich siya, for example, 'di ba? Arewa, example bigyan ko kayo. Arewa, shimbun desu ka? Sashin desu ka? So parang binibigyan kanya ng option, no? Arewa, that thing over there, newspaper ba siya or magazine siya? Okay. So yung ka, instead na maging question mark lang siya, yung first ka is or. Parang or. May mamili ka, di ba? Tapos yung final ka, yung ka sa dulo, of course, that's an interrogative question ka, or that's the interrogative question mark. So is that a newspaper or a magazine? So yung ka sa gitna nila would be an or. Yung ka at the end is the question mark. So ngayon, syempre, mamimili ka lang sa dalawa. So either choice A or choice B. So ngayon, paano mo sasagutin yung tanong na to or sample ng tanong to? Simple lang yan. Alam ba yung choice mo? Choice A, choice B. For example, ang choice mo is choice A, sabihin mo lang naman ng arewa, shimbun desu. Or kung malapit ka sa bagay, pwede mo sabihin korewa, shimbun desu. Okay. Or, kung choice B yung type mo, arewa, sashin desu. Diba? Ganun lang naman yan. May mimili ka lang naman dyan. Diba? Okay? So, yun siya. Ngayon, katulad nga sa lesson 1 natin, lahat ng bagay, lahat ng topic, pwede mo i-omit. So katulad niya, ang topic natin kanina, di ba? Arewa. Arewa. Yun ang topic mo. Ngayon, sabi nga natin sa lesson 1, yung topic, often omit na siya in a verbal statement. Yung pinag-uusapan mo, certain na kayo na kung ano yung topic. So pwede mo na siyang i-omit. Ngayon, pwede naman natin siyang i-omit. So ang formahan ng question mo would be N1, that's choice A, desu ka. Tapos N2, choice B, desu ka. Okay. So parang tanungan lang is, na-omit na yung wa, would be as simple as like this. Shimbun desu ka? Sashin desu ka? So ganun lang. So again, paano mo sasagutin? Katulad yung kanina, ganun lang yung sagot mo. Mamimili ka lang among the two. Diba? Okay. Ngayon, ang option mo dyan, dalawa. Paano kung tatlo or marami? Yan na. Okay.
doon na pumapasok ngayon yung DORE. But bago ko explain yung DORE, linawin muna natin tong questions, no? Okay. Tulad nito. Confirmatory question to. Example, di ba kanina nagtatanong ka kung mamimili ka, di ba? Pili ka, des ka, tapos noun to, des ka. Di ba? Ito naman, hindi ka namimili dito, tinatanong ka lang. So dito, yung ka mo, hindi siya katulad kanina kasi nga dalawa yung ka. So ito, isang ka lang siya. So yung ka mo dito would be a question mark, interrogative lang siya. So example, N1 mono, des ka. So basically, this sentence pattern is asking a confirmatory question. Kino-confirm niya. So may hunch na siya na newspaper siya pero hindi lang siya sure. So mga nasa 80% or ganon. So para ma-sure siya, tatanong niya sa'yo. Example, Shimbun desu ka? Shimbun desu ka? So is that a newspaper? Diba? Simple lang, diba? Okay. So ang choice mo dito, ilan choice mo? Isa lang. Kung kanina, ilan ang choice mo? Dalawa. So kung deska pattern siya, let's say N1 deska, N2 deska, dalawang choice mo. Ito, isa lang siya, isa lang. So it's either you deny it or either you confirm it. Ganun lang, no? Now, what if kung ang buhay natin masaya kung ganun lang? What if kung marami kang choice? Let's say multiple choice exam. Okay. So meron kang choice 3 or more. So paano? Katulad nito. Kotse. Alin dyan yung kotse na sasakyan mo? Okay, let's say, Sensei, what is your car? O ano yung kotse yung panghatid sa'yo? Ngayon, madali naman siya sabihin kung alam natin sa Japanese kung anong kulay. Let's say, pwede yan sabihin na color blue, color yellow, color red. Diba? Mas madali yon. Pero since, ano pa lang naman tayo, beginner tayo, hindi pa tayo ganun ka-advanced, so paano natin i-express siya? So, syempre, mas makakatulong yun nga, kore, sore, are. Diba? So, dun tayo. Ngayon, syempre, ang relative position yan, referring sa'yo, diba? Dahil ko yung speaker. So, alin dyan yung malapit sa'yo, alin dyan yung malayo, alin yung mas malapit sa kausap mo. Okay. So, paano natin gagawin yan? Pwede ba natin itanong na N1 deska, N2 deska, N3 deska? So, that is wrong. Okay. Hindi na tayo gagamit ng deska. Deska, yung ka at the middle of the sentence is an or. So that is only used for 2 choices, option A, option B. Ngayon, pag more than 2 options or let's say 3 or more na siya, we're going to use a question or interrogative pronoun dore, which. Okay. So katulad kanina, may which, for example, okay. Kuruma wa dore desu ka? So which car? So, anong car dyan ang gagamitin mo? So, this is for choices of 3 or more. So, let's say 5, 6, 100, dore ka na. So, mamimili ka dyan. So, which car? So, which among the car? So, parang ganyan translation niya, no? Kuruma wa dore desu ka? So, how would you answer? Let's say, how would you answer? Which car is that? Let's say my car is, let's say yellow. Ako yung kunwari nakatayo doon. So, pwede ko sabihin, kore wa kuruma desu, this car. Okay. So, ibig sabihin, yung car na yon. Let's say kung nakatayo ako dyan sa yellow, tapos mas malapit siya sa'yo, dun sa may bintana siya, dahil ikaw nasa bintana ka. Pwede ko sabihin yung red car. So, pwede ko sabihin, sorry wa kuruma desu, the car besides you, or that car, diba, na malapit sa'yo. O ngayon, let's say merong car pa sa likod, di natin nakikita pero tanaw natin siya, or parang baliktad, no? Nakikita natin siya pero malayo from both of us. I could say, arewa kuruma desu. So that car over there, yun ang gagamitin. Okay? So yun siya. Okay. Okay. Medyo nahilo na ba kayo? Na-stress na ba? Napagod? So, pwede naman natin i-post ang lesson na to para makapag-revitalize. Now, kung hindi pa kayo nahilo at kaya nyo pa, ito na tayo sa lesson 5. So, sa section 5 or sa part 5 na to. So, gaya ng dati, yung part 5, yun yung pinaka medyo complicated na lesson. So, dinudulo ko talaga siya. So, ngayon, ito yung sentence pattern niya. Kono, demonstrative pronoun na kono, tapos so, pwede rin siyang just like yung kore kanina, kore, sore, are. Pwede rin siyang kono, sono, ano. So, yan. Explain ko naman siya. So, kono
Kono noun 1, which is noun, wa noun 2 des. Okay, so parang ano siya, it's a subject which is modified by a descriptive pronoun or this demonstrative pronoun. Okay, example. Konohon wa nihongo desu. So ano yun? Ko is hawak, this malapit sa akin. No is, di ba yung particle no ulit sa lesson 1 is a possessive or it modifies the object. So yung ko, minomodify niya yung hon, di ba? So paano niya minomodify? It tells us the location or locality nung bagay na yon na malapit sa akin. So kon modifies the hon using particle no. So kono hon, so the book that besides me or the book that I'm holding, hindi ibang book, siguro marami pang mga book. So hindi describe niya yung book na hawak ko or malapit sa akin. So konohon wa nihongo desu. That book or that book they're holding or this book is a Japanese book. So ganun siya. Okay. Now, let's discuss that. So katulad din po ng kore, sore, are, meron din tayong variation dito. Ano naman yung kono, sono, ano? Ito naman, unlike kore, sore, are, di ba? Ang kanya din describe by things. Ito, things din describe nila. Pero, these are kono. So, kono, so things na din describe nila pero they are more concerned about the possessive form. Hindi lang siya things, hindi lang siya pang bagay. Pwede nyo rin siyang gamitin pang other place. Let's say, konobasho, this place, di ba? So, konohito, konokata, so this person. So, hindi lang siya pang bagay. Pwede rin natin siyang i-adapt other than things, di ba? Pwede rin siyang for place and for person. Kasi ano siya it's a demonstrative pronoun plus particle no, which is a modifier ng noun, no? So, kono, sono, ano. So, in this sense, it's a demonstrative pronoun that gives kono, this noun, sono, that noun, ano, that noun. So, my examples, kono kuruma. So, things to, no, kuruma is car. Kono kuruma wa boku no desu. Okay. Kono, so yung ko, minomodify niya yung kuruma, which is car. So, ano daw sabi niya sa car? Kasi maraming car, di ba? So, maraming qualities ang car. So, yung qualities na pinaka-importante for this sentence would be yung car na malapit sa akin. So, kono. So, yung ko, no, kuruma. So, that's the most important qualities. So, ko modifies kuruma. Kono kuruma wa boku no desu. This car is mine. So, parang gano'n siya eh. Di ba, boku, I. Di ba, I. And may no. Di ba? E di mine. Di ba? Ganun lang naman siya eh. Okay? This car is mine. Ganon. Next. Sono hito wa nihonjin desu. Okay? Yung hito, tao, person. Ngayon, syempre, kung medyo polite tayo or mas gusto nyo pang gawin mas polite, kata ang gagamitin. So, no hito wa nihonjin desu. So, this person or that person besides you or that person is a Japanese. That person besides you is a Japanese. So, ganun siya, no? So, ngayon, ano ba yung importante characteristic or qualities ng or modification na dapat gawin sa hito? Of course, syempre, ang pinaka-importanting characteristic niya is yung, ayun nga, describe siya, yung taong katabi mo. Kasi nga, di ba, dami mong katabi or dami mong possible na pwedeng sabihin dun sa mga tao. So, para ma-pin in mo siya or ma-describe mo siya, you're describing it using the importance of locality. So, you use sonohito. Okay. Na siya yung Japanese. Okay, next. Ano gako wa? Ano gako wa watashi desu. Okay, that school or that school over there is my school. Okay, so hindi naman nangangahulugang ikaw yung may-ari ng school. Siguro diyan ka graduate, 'di ba? Mas logical yung sense or doon ka nagtapos or doon ka nag-aaral. Okay. Ano gako? Gako is a place, 'di ba? Lugar siya. So ano gako wa watashi desu. So that is my school or that school over there is my school. Okay. So ganun, no? So ganun siya. So again, recaps, anong difference niya with kore, sore, are? So ito, kono, sono, ano, ang difference niya ay two things. First, kailangan, this one is not only applies for things. Okay, it may applies for place and person. Second, unlike kore, sore, are, ito, kailangan may kasunod na noun. So, dahil kasi, di ba may particle siyang kadikit?
So yung kono, sono, maghahanap siya automatically ng noun. Unlike yung kore, wala siyang particle, di ba? So kore. So ngayon, pwede siya mag-stand alone. So hindi mo kailangan ng noun. Ito, kailangan mo kaagad siya maglalagay ka dapat ng noun because hindi siya magiging viable or hindi siya magiging stand alone. So kailangan pag sinabi mo korewa hon, so viable 'yun, 'di ba? Pero hindi mo pwedeng sabihin kono kono des. Ano 'yun? 'Di ba? Ano yung kono? Ano yung dinidescribe mo sa kono? 'Di ba? Malaking palaisipan. So yun siya. So again, this one is could be used for things, objects, person. And also, unlike kore, sore, are, ito automatic na pag ginamit mo yung kono, sono, kailangan may kaduktong na noun. Okay. Kasi nga may particle na active na no. Okay. Now, to put that into much more work, let's compare. So, compare natin paano natin gagamitin yung kono versus kore or sono versus sono versus sore or are, ano versus are. So, yun na. So, i-conscious lang natin siya dito. Okay. So, example. Kono wa. So, that is kono, noun, wa, noun, to, des. The classic example. So, basically, a subject and predicate to, no? So, your noun one would be your topic, or in this case would be, in English translation, that would be your subject. Your noun two would be your predicate, which describes the subject or the topic, no? So, ganun siya, no? Last example. So, this my example. Kono hon wa nihongo desu. So, yung hon, ano dyan yung topic mo? Of course, the hon. Pero anong klaseng hon siya? Kasi nga maraming hon, di ba? Maraming libro. So ngayon, yung klaseng hon na dinidescribe natin is yung malapit sa akin or hawak-hawak ko. Kono hon wa. So yun siya, no? Tapos ano daw meron sa hon na yan? Or ano tungkol dun? Then yung predicate mo, which is Nihongo daw siya. It's written in Nihongo, it's about Nihongo. Okay. So ganun siya. Next, korewa hondes. Okay, korewa hondes. So yun nga, dun yun na mapapansin na pag gagamit ka ng korewa, kahit wala kang noun na kasama kaagad. Kasi nga, stand-alone to. So ngayon, dahil stand-alone siya, pwede siyang gumamit ng other particle. For example, wa or mo. Pwede siyang gumamit ng mo or wa. In this case, syempre, mas madalas wa siya. Diba? So, korewa hondes. So, this is a book. Okay. So, ano yung nakikita niyo limitation? Okay. So, if we analyze that, ang limitation pala ni korewa or kore is basically, tinuturo niya lang talaga yung location. So, yung location pinaka-importante. Katulad nitong korewa hondes. Ano yung subject? Ano yung topic ng sentence? Then yung location niya, which is kore, di ba? Nandito. Ano daw yung tungkol sa location? May libro, di ba? So, yun ang kanyang ngayon, limitation, of course, hindi siya masyadong maraming information na makukontain. Kumbaga sa information, medyo may kulang siya kasi ano meron doon sa libro na yun? Ba't importante siya, di ba? Magtatanong ka pa. Or ngayon, kung gusto niyo siyang gawing mas relevant, mapipilitan ka pa tuloy gumamit ng dalawang sentence. Okay, example, korewa hondes. Hon wa nihongo desu, di ba? So, this is a book. The book is about Japanese. So, dalawang beses ka pa magko-construct ngayon, in this sense, para mas useful yata gumamit ka ng kono. Diba? Kasi nga, at the same time, na-describe mo na kung nasaan yung libro, at the same time, dinidescribe mo yung qualities ng libro. So, kumbaga sa you're constructing one sentence for two, diba? Buy one, take one ka na dyan. Instead na magkukonstruct ka pa ng korewa hondes, at sasabayan mo ng honwa nihongo desu, this is a book, the book is Japanese, diba? Ngayon, gagamit ka na lang ng isang sentence, kono honwa nihongo desu, na-imply mo na yung dalawang sentence doon, diba? So, parang it saves time and energy here if we use the kono. So, that's the intention of the kono. So, ibig sabihin, yung kono, ini-incorporate na natin siya doon sa subject or topic para mas descriptive kung anong klaseng libro siya, diba? Okay. So, that's one major advantage of kono. Now, if you want the simplicity, basically you want the location lang, you can use kore. Diba? Kore, sore, are. Depending on your, of course, depending on the conversation. Now,
Another viable option or alternative, if you don't want to use this. Okay. So another viable option or alternative to kono pattern, kono, sono, ano pattern, hindi lang po kono ang gagamitin na kasi syempre, yun na example ko, baka sabihin nyo yun lang. Hindi po pwede, you can use sono, ano, okay. So just like why the same rule applies, no? So pag sinabi kong kono, syempre malamang ang sagot mo sono. Pag sinabi mong sono, malamang kono ang sagot ko. Ano, syempre malamang ano rin ang sagot ko. Or pwede rin ako mag-kono kung malapit sa akin, ha? Just like the dynamics that we have with kore, sore, are, ha? Okay. So ngayon, ito. So, I use different sentence patterns. So, now, this one. Kono, noun, wa, noun to des. So basically, yun siya, no? Kono, hon, wa, nihongo des. This book is a Japanese. Now, alternative to that sentence pattern, you can also formulate like this. Kore wa, noun one, noun no, particle no, noun to des. So ngayon, this Nihongo or this book is a Japanese book. So nakita nyo yung power ng no. So yung power ng no, it modifies. It modifies your ano yung minomodify niya? Of course, minomodify niya yung predicate. Ngayon, kung nagkabaliktad yung kore, let's say, syempre, minomodify niya yung ano, yung topic. But in this case, since ginamit natin yung N1 as the modifier for N2, which N2 would be the predicate, so minomodify niya yung N2 ng N1. So, kore wa nihongo no hondes. So, ano daw klaseng libro? Nihongo. So kasi maraming klaseng libro doon. So ngayon, para specific siya, minomodify nung noun 1 yung noun 2, which is Nihongo yung hon. Diba? Book. Ngayon, ano yung topic ng sentence na to? Yung location, locality yung kore. Diba? So ngayon, ano translation nila? So they're both translated as this book is Japanese book. Okay? This book is all about Japanese. Ganun siya. So that's one alternative. Pero syempre, kung ako papipiliin, pares naman yung okay. Wala namang kung ano yan. Matter of ano lang. Okay? So ngayon, let's examine pa further. Okay. So ganun din naman yan, diba? Nakita nyo yung ko. Yung ko, minomodify niya yung hon. Okay? Pansinin nyo yung dalawang circle ko, no? So yung first circle ko, yung ko, minomodify niya yung hon through the use of particle no, which is a modifier. So yung hon is being modified by ko, indicated by particle no. At the same time, tignan nyo tong sa Nihongo no hondes, di ba? Ano ginagawa ng Nihongo sa hon? Minomodify niya yung hon, di ba? So sinasabi niya Nihongo daw yung hon, di ba? Nihongo daw yung book. So ganun din yung ano niya. So in essence, parehas lang naman siya nag-ooperate in a sentence pattern. Magkaiba lang yung approach or format nila because if you see, there is a difference of particle wa, no? So isa, hindi kasi siya pwedeng gumamit ng korewa hon kaagad kasi nga korewa is a standalone. So kailangan mo ng particle, 'di ba? Korewa hon, mali 'yon kasi nga noun 'yon. 'Di ba sa Japan sentence structure natin, 'di ba? May noun ka tapos kailangan may particle na kadukotong, 'di ba? Hindi pwedeng noun, 'di ba? Masisira yung pattern. Okay? So ganun. Anyway, if you have other questions, you feel free to comment down below. Sasagutin ko siya. Okay? So, yun. So, to recap, yeah. So, we have studied Koso-Ado system. So, again, a Koso-Ado system is three-dimensional demonstrative pronoun system siya, no? So, basically, the only unique feature here is they have the third perspective na the object or the things or the place or the person is far beyond the speaker or listener. So unlike sa English, kasi sa English, pag sinabi mo that, yun na yun. So it refers to your hawak mo or malayo sa'yo. Diba? Ganun na yun. So sa Japanese, specific sila. Kore, sore, are is mainly used for things describing their location. Okay. Ka at the middle of the sentence is used as or. At again, recap, if ka is placed at the end of the sentence, that's a question. But in the middle of the sentence or the center of the sentence, it's a or question. Seemingly, if you're given a choice, parang ganun siya. Dore, if it's an interrogative for
giving or for asking for more, let's say may choice ka, more than two. So dore would be the interrogative pronoun to be used to ask which among the choices or which among the three or more choices. Yan. Kasi kapag two lang choice mo, you use the pattern deska, di ba? And one deska and two deska para may choice ka lang among the two. Ngayon, pag wala ka naman choice, deska ka lang and one deska. So, confirmatory question. Next, yan. Kono, sono, ano. Okay. It's a very useful demonstrative pronoun kasi nilolocate niya na yung bagay, tao, or lugar. At the same time, of course, you can use that as your subject or topic of the sentence. Okay. Okay. Now let's have some exercise. So answer this question. For example, tatanong kita. So, sorewa nandesu ka? Sorewa nandesu ka? So your answer would be, kunwari ko yung tao, korewa sashin desu. Korewa sashin desu. Okay. Let's say colorblind ako. In this case, colorblind ako. Or let's say, hindi ko alam yung watch or tokei. Diba tokei is watch? Okay. Sample, tatanong kita, multiple, ano tayo, dalawang choice mo, no? Okay. Tanungin kita. Ako kunwari si Kuya. Okay. Kono tokei desu ka? Sono tokei desu ka? So, your answer? Okay. So, mamimili ka lang among the two. So, kung kay kono tokei desu ka or kay kono tokei or kay sono tokei ka. So, if you choose kono tokei, so yung hawak ko, so yung malapit sa akin. If you choose the alarm clock, you'll choose the sono tokei. Diba? Ganun naman siya. Or, pwede ko rin gamitin yung, di ba, kanina, sir, pwede natin gamitin yung kore. Let's say ako si Kuya. Kore wa tokei desu ka? Sore wa tokei desu ka? So yun, pwede rin yun, di ba? Pero ang ginamit ko yung kono tokei sa sono tokei, di ba? Para mas shortcut na. Or anyway, that's appropriate din. Okay? Na kunwari ako naman yung yellow guy or kayo yung sa yellow guy na lang para mas maganda. Yellow guy. Okay. So ngayon, syempre sinabi ng boss mo, put this in my table, or sinabi niya, give it to this person, or give it, or place this thing in the table. Ngayon, syempre, hilong-hilo ka kung alin dyan yung table, di ba? So, paano mo sasabihin sa Japanese, boss, saan po yung table? Ang daming table, di ba? So, syempre, hindi mo pwedeng sabihin deska, di ba? Yung yung kanina. Hindi mo rin pwedeng i-confirmatory table. Table ba? Di ba? Hindi rin pwede yun, di ba? So, ngayon, what is the appropriate question? Okay, so, ang tanong dyan is, dore desu ka? Dore desu ka? Which table? Diba? Among the choices. Which table? Okay. So, pag sinabi niya yung table na malapit sa'yo, sabihin niyang, sore desu. Okay. So, ibig sabihin yung katabi mo, yung dumilalagay yung paper. Diba? Pero pag sinabi niya, are desu, nako, i-confirm mo ulit kasi daming are dyan. Diba? Hanggang dulo. Diba? Are yun. So that's it. Okay, so yun po. So okay, mag-alala, pag-aaralan pa ulit natin yan. So ngayon, kung meron po kayong mga questions, medyo kailangan pong linawin. So do comment and suggest. Okay, so put your questions. And if you like my video presentation, please thumbs up, of course, for that analytics natin, no, for para tumaas-taas ang rating. And of course, syempre kung natuwa kayo at you feel it helps to your study, in your studying in Japanese, you may share that. And of course, syempre, para tuloy-tuloy ang aral, I'm promising you more uploads, so subscribe po sa channel. So thank you. And once again, thank you very much. And of course, sana po marami po tayong matutunan sa pag-aaral ng Japanese. Okay? So, sayonara, minasan. じゃあね。